Adunay duha ka mga mahinungdanon nga butang nga atong pagapamalandungan karon mga igsuon. Ang katapusang panihapon ug ang pagpanghugas sa mga tiil. The account of the Last Supper, especially the institution narrative, kadtong pagsaysay sa katapusang panihapon diin sa Jesus, mikuha sa apan, mikuha sa bino, nga nagsimbolo sa iyang kaugalingon. Kipakita kini sa tulo ka mga ebanghelista, si San Mateo, si San Marcos, ug si San Lucas. O gihimo kini ni Jesus nianang gabii nga siya pagapatyon sa sunod adlaw. Kung pananglitan na kabalo kamo nga mamatay na kamo ugma, unsa inyong gusto nga panihapon? Sumog lechon? Sumog ice cream? Tingali kita mo ingon, dili na may maghuna-huna na Bishop, tungod kay wala na may kapuslanan. Unsa may kapuslanan sa among pagkaon karong gabi una, kung ugmang adlawa, mamatay na kami. We normally eat in order to live. Apan si Jesus, the day before He died, on that night, nakigsalo siya sa iyang mga tinunan sa katapusang panihapon. It must be a very important dinner. Kay katapusang panihapon. Sama sa atong pagahimuon, kung dunay atong miyembro sa pamilya nga mularga ngadto sa layong dapit, duna kitay celebration. And we normally invite those people close to us. That dinner is something very important and very meaningful. Unsa man di ay ang kahulugan ni ining katapusang panihapon. Aron ato kining masabtan, ato kining ibutang sa konteksto diha sa misyon ni Jesus. Kung atong tan-awon ang kinabuhi ni Jesus, makita nato nga sa Jesus usa ka tawo nga mahilig kaayo mukaon. Mukaon siya didto sa balay ni Maria, Martha ug Lazarus. Mukaon siya didto sa balay sa mga makasasala, sa mga Pariseo. Ning adto siya ning tambong ni adtong kasal sa Kana. Nakigsalo siya sa mga makasasala. Human sa iyang kamatayon, sa iyang pagkabanhaw, gikuyugan niya ang duha ka mga tinunan nga mibalik ngadto sa Emmaus, confused and disillusioned. Ugo niya, sa wala pa sila magbulag,
nailhan nila si Jesus, pinaagi sa iyang pagpikas-pikas sa pan. Si Jesus, usa ka tawo nga mahilig sa kaon. Muna nga kami mga pari, mga sumusunod ni Jesus, maupod, munang ganahan mga sakristan, mga choir, muuban sa pari, no? Muuban sa obispo, kay di ka magutman. Ayaw bulag sa pari, no? Kung naimisa, ayaw bulag. Kay sigurado ka nga dili ka magutman. Pero unsa ang kahulugan sa kaon diha sa kinabuhi ug ministeryo, misyon ni Jesus? Alang sa mga Hudiyo, dili sila mukaon uban sa ilang mga kaaway. In the culture of the Jews, they do not eat with their enemies. They only eat with their friends. Og bisan gani sa atong kinabuhi, makita nato na siya nga kamatuuran. Kamo mga magtiayon nga niya karon dinhi. Kung mag-away mo sa gabi, unsay dili ninyo gustong tambungan the following day? Kaon. Di ba? Ang asawa magpasumangil dayon, kaon na budiha kay sakit pa akong tiyan. Mari, birthday karon sa akong anak. Gidapit ko ikaw nga moadto sa birthday sa akong anak. O kunya ang iyang kumadre muingon, sige moadto ako. Pero giimbitar ba nimo kadto siya? Okay. Kadtong akong kaaway? O pagkabalo na to nga giimbitar siya, mag-text dayon ta o motawag, Mari, naamanday among lakaw. Daghantag mga pasumangil. O kung maaktuhan gyud nga mag-abot didto, bisag puno na ang lamesa, musuksok gyud ta didto, bisag bakante didto, kay dili taw gustong mukaon sa atong nabiklan nga tao. We do not eat with enemies. But Jesus, on the night before He died, He was taking dinner or supper with His disciples. With James and John, who were ambitious. With Peter, who will deny Him. With Judas, who will betray Him. Mao nga makaingon kita nga sa dihang mitambong si Judas sa katapusang panihapon, it was the last invitation of Jesus to Judas to be his friend. Ug nindot kaayo ang gipakita kanato tungod kay didto sa katapusang panihapon. Nakigsalo si Jesus sa mga tao nga magpasakit kaniya. And therefore, for Jesus, ang usa ka kumbira, usa ka panghitabo, diin usahon sa Dios ang atong magkalain-lain o nagkabikil nga mga pagbati. Ug mao kana ang santos nga misa
The sacrament of the Eucharist, the Mass, is a sacrament of communion. Walay lain nga panghitabo og tigom sa tibuok kalibutan nga adlaw-adlaw o matag Domingo gisaulog sa tibuok kalibutan sa simbahang Katoliko nga magtigom og mga tawo nga adunay lain-lain nga baruganan, lain-lain nga mga pagbati, og hihusahon sila sa Ginoo. It is only in the Eucharist that people from all walks of life are gathered together in the name of the Lord. Bisan ang mga magtiayon nga dili magkasinabot, they will come to Mass together. Bisan ang mga katawhan nga lain-lain o baruganan sa politika, it is only in the church that they can be together. Even politicians from different political parties, even enemies, they only gather in the church. Bisan kamo mga choir, na ay mga panahon nga dili kamo magkausa, magkasinabot, but you sing one voice to our God. And it only happens in the Eucharist. Tungod kay ang sakramento sa Santos nga Misa, mao lamang ang bugtong kutay nga maghiusa kanatong tanan nga mga anak sa Dios. Si San Juan, wala siya'y institution narrative. Apan atong nabati kaganina, nga sa katapusang gabii sa wala pa si Jesus magpasakit, gihugasan niya ang mga tiil sa iyang mga tinunan. Ug ang paghugas sa mga tiil para sa mga Hudiyo is a gesture of hospitality. Nga imong gidawat ang imong bisita kung siya pagahugasan sa iyang mga tiil. Apan ang manghugas niini, ang maghimo niini, dili mao ang tagbalay, kundili ang iyang sulugoon. Pero dinhi sa atong ebanghelyo, si Jesus nagpakasama nga sulugoon, ug siya ang naghugas sa mga tiil sa mga apostoles. Unya, human sa akong wali, maghugas kita sa mga tiil sa pipila ka mga kaparian o pipila ka mga laygo. Sa una, seminarista pa ako. Dunay katawanan nga nahitabo. Tungod kay kanang mga apostoles, pulos mga lalaki, no? Kanang traditional nga pamaagi. Unya, kung sila'y hugasan karong tuiga, maura gyapon na silang hugasan sa sunod tuig hangtod sa pila-pila ka tuig nga sunod-sunod. So makabalo na sila kung unsa ang style sa pari. O kadtong paris priest, maghugas siya usara ka tiil, ang tuora nga tiil. Mao nga ang mga lalaki nga mga apostoles sa adlawan pa magpapedicure na dayon sila para dili ulaw nga hugasan sa pari ang ilang tiil nga mga kubalon.
Pero ang ilang papidikuran, katura pang tuo. Wala na apil ang wala. Kaya di man to makita. Sumutong nahitabo, unang tuig, duha to nga tuig, ikatulo nga tuig. Ugunyan nahitabo, nga niadtong maong Holy Week, nagsakit ang pari. So gipulihan siya og laing bag-o nga pari. Og sumala sa naandan, ang mga apostoles nagpapidicure na sa ilalamang tuo nga tiil. Pag-abot na sa pagpanghugas, ang bag-ong pari nga wala makabalo sa style sa pari nga nagsakit, niingon siya, hubua ang inyong duha ka mga sapatos, kay akong hugasan kini. O katawanan kaayo ang nahitabo, kay nagkabang ang ilang tiil. Ang usa limpyo, ang usa pastilan. Mao nga ang planggana itom kaayo. Sa panahon ni Jesus, ang sulubon sa mga tao, sandalyas. Sandal. Og dili sementado ang ilang mga dalan. Og tungod kay gikan sila sa pagbaklay sa ilang misyon, ang ilang mga tiil puno sa abog. And it was the kind of feet that Jesus washed. Ug sa iyang paghugas sa ilang mga tiil, makita nimo ang kalubog sa tubig. Si Jesus, dili siya mahadlok, mugunit kung unsa ang hugaw nga bahin sa atong kinabuhi. Mao nga si Pedro, miingon, dili ko magpahugas. Ug sama usab kita kang Pedro, we feel uncomfortable that our sins will be touched by Jesus. Dunay atong mga sala nga dili nato gusto nga hilabtan ni Jesus. Doon natay mga bisyo nga dili nato gusto nga hilabtan ni Jesus, nga gunitan ni Jesus. Apan, mahimo lamang kitang hinlo if we allow Jesus to touch the dirtiest part of ourselves. Ugunya si Pedro, wala lang siya nagbalibad. He did not just resist to be washed by Jesus. Ang iyang tiil. More or less, Peter already anticipated what will happen next. Sigurado siya na kung hugasan niya ang akong tiil, nga siya ang akong magtutudlo, He will ask us to also wash the feet of others. Ug kana ang niya, dili niya gusto. Apan si Jesus miingon, kung dili ko hugasan ang imong mga tiil, dili ka mahimong akong tinunan. Nganong mahinungdanon kaayo nga magpahugas kita sa atong mga tiil kang Jesus. Tungod kay gusto ni Jesus, ipakita kanato kung unsa ang Espiritu sa paghugas sumala sa iyang pamaagi.
Gusto niya nga atong matilawan ang iyang espiritu o pamaagi sa iyang paghugas. The way He will touch our feet, the way He will pour the water, the way He will scrub our feet, the way He will use the towel to absorb the water and make our feet dry again. Buti pasabot, gusto ni Jesus nga dili lang kita makamao o mabuhat sa pag-alagad sa uban, symbolized in the washing of the feet. Gusto po niya nga makakaton kita how to serve, the spirit of service. Kay usahay mahitabo nga mag-alagad kita, muhatag kita sa atong kaugalingon, but we remain proud. We remain controlling. We give because we expect something in return. We give because we feel like doing it. Pero kung moabot ang panahon nga dili na kita ganahan muhatag because we are hurt, are we going to stop? Can we wash those feet like the feet of Peter, like the feet of Judas who will betray us? Magpadayon ba kamo mga ginikanan sa paghugas sa mga tiil sa inyong mga anak nga wala magtarong? Andam ka ba magpadayon sa paghugas sa mga tiil sa imong kapikas nga kabalo ka nga ikaw gibudhian? Andam ba ikaw motabang sa imong classmate, sa imong kauban sa opisina, bisan og nakabalo ka nga sa imong likod gidaot ang imong dungog? We need to experience the spirit of the washing of the feet of the disciples by Jesus. Aron ang atong pag-alagad sa usa ka tim-os nga kasing-kasing. Nga ang atong pag-alagad dili tungod kay buutan sila. Nga ang atong paghugas dili tungod kay limpyo na ang ilang mga tiil. Muhugas kita sa mga tiil nga nagkalapok diha sa ilang mga kakulangon. Hugasan nato ang mga tiil niyadtong mga tao nga nagsakit kanato. Ug kana mahimo lamang nato kung nakasinati kita nga kita gihugasan ni Jesus, bisan kung kita dili angayan. Ug kanato nga naningkamot sa pag-alagad sa atong isig katawo, kini ang mahitabo sama sa gibuhat ni Jesus. The longer He washed the feet of the disciples of Jesus, the more feet He washed, the dirtier He became. Ang usa ka tawo nga kinasingkasing nag-alagad o nag-alagad siya sa mas taas nga higayon, mahimong simple ang iyang kinabuhi.
Mag-anam siya kahugaw. Mao nga si Pope Francis nagingon, a pastor, a priest, who really served the flock will smell like the sheep. Ug mausab ka na ang mahitabo sa mga ginikanan sa mga anak. Ang imong anak nga gamay pa kaayo. Imong atimanon ang iyang mga hugaw. And you will smell like your child. Because when we serve, we smell like the person we serve. The longer we serve, the simpler will our life be. Sa ato pa, dili tininuod, dili Kristohanon ang atong pag-alagad. If we are in a position of power, and the longer we serve, mas mahimong mas maanindot og mas daghan ang atong sakyanan. Mas dako ang atong mga bank accounts. Mas mudako ang atong balay. Christian service is the longer we serve, the simpler we become. And the more we smell like the sheep. Kay mao ka na si Jesus. The longer He served, makita nato kung unsa lang ang nahibilin kaniya. Kini makita nato sa mga ginikanan. Makita nato sa atong pamilya. Hinaot unta nga ato kining ipadayon ang pag-alagad diha sa mapaubsanon o kinasing-kasing nga paagi. Giving and serving with the spirit of humility.